pag-ibig? Tingnan mo uli yung katabi mo. Itsurang love na ba? Okay. So, ang totoong pag-ibig, ganito po, ang totoong pag-ibig ay hindi lang sa sinasabi natin, hindi lang sa nararamdaman, hindi lang ito sa isang moment or date sa Valentine's. Okay? Ang pag-ibig na totoo ay natetest sa mga ordinaryong araw. Amen. Sa mga mag-asawahan dyan. Minsan may darating ang point sa buhay nyo bilang mag-asawa, ulit-ulit kayo nang ginagawa. Ordinaryong mga araw, pag-aalaga sa bata, paggawa ng mga household chores, pagtatrabaho, doon natetest ang tunay na pag-ibig. Natetest ang totoong pag-ibig kapag hindi na comfortable or inconvenient. Amen? Natetest kapag ka may kailangang sakripisyo. At higit sa lahat, natetest ang pag-ibig kapag walang nakakakita. Amen? Di ba sa mga artista ngayon, makikita nyo sa Facebook, kung saan-saan na, sa social media, sweet-sweet sila, sa social media, yung mga mag-asawang artista, maya-maya, malalaman mo ay magkahiwalay na. So, ang pag-ibig ay hindi lang sa nakikita natin, sa panlabas, kundi ito ay, natetest sa mga sakripisyo. So, ang series po natin this month, February, Love in Action. Sabihin mo, Love in Action. Sige, sabihin mo nga sa katiba mo, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Yan, I love you. Basahin natin ang ating verse, 1 John 3 verse 18. Babasahin ko po ito sa NLT version. Pwede niyo pong buksan ng inyong mga Bible and New Version Bible sa cellphone. So, basahin natin. Verse 18. Sabi dito, Dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. Sa NIV, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Pagpalain po ng Lord ang salita niya. Sabi daw po, ang pinakamadaling gawin sa mundong ito ay sabihin ang salitang I love you. Sige nga, sabihin mo nga sa katabi mo, I love you. With the love of the Lord. Yeah. Di ba madali lang sabihin? No? Madaling sabihin yung I care for you, God bless you, I pray for you. No? Pero dito si John, si disciple John, ang kinakausap po niya dito sa Bible na to, ay yung mga taong alam na itong love language ng, ano bang tawag dito? Speech. I love you, ganyan. Pero ang challenge niya sa atin, dito sa 1 John, na hindi pwedeng manatiling salita ang pagmamahal. Amen? Kasi ang love nga ni Jesus po hindi niya nanatiling, sinabi niya lang na mahal niya tayo. I-demonstrate niya sa atin sa pamamagitan ng cross. Amen? So again, let us love in action. At ano po ang matututunan natin sa verse na to? Isa-isayin natin. Sabi diba, number 1, love is not only words. Huwag niyo po ang tutulugan. Napakabilis ko pong magturo. Makikinig kayo, ha? Okay. Nagkape naman kayo, Di kayo aantokin. Okay. Love is not only words. Kasi madali pong magsalita. Totoo, di ba? Pinaimik ko kayo. Sabihin niyo sa katabi niyo, I love you. Ang dali niya lang sabihin. Pero ang totoo, minsan mahirap gawin. Mahirap aksyonan. Sino po naka-experience nito? Sinabi sa'yo, I care for you. Pero nung panahon na kailangan mo siya, wala siya. Amen? Sino dito naka-experience or ikaw mismo, napa-experience mo sa iba na, sige, pag-pray kita. Pero nung kailangan niya na encouragement, kaya mo yan. Wala. Amen? Pero sabi po dito ni Apostle or Disciple John, matututunan natin that love that stays in speech is incomplete. Amen? Sabi nga po sa James 2 verse 15 to 16, flash na sa screen. Sabi dyan, if a brother or sister is without clothes or daily food, if one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? So hindi mo pwedeng sabihin, mahal kita sa Panginoon, God bless you, go in peace, keep warm, well fed, pero wala kang ginawa, walang saysay ang sinabi mong pag-ibig. Hello? Okay lang po ba kayo dyan? Ay parang feeling ko ang nalagay sa mata niyo ay letter Z. Joke lang po. Hindi. Amen. So, love is not just a feeling. Ang love po hindi lang salita.
Ang love ay commitment. Sa mga kabataan dyan, marami bang kabataan ngayon? Taas ang kamay ng mga kabataan. Yon. Marami-rami. Oy, sino naman dito ang may asawa na? Ayaw magtaas ng asawa. Sige, kung proud na may asawa na, taas. Yon. Para nang ano, no? Sabi naman nung isa, huy, taas. Okay. Ang love ay commitment, mga kapatid, mga ka-church. Dalaga, binata. Hindi mo pwedeng i-text. Wala na nga palang text, chat-chat na ngayon, ano? I-chat-chat yung nilaligawan na, uy, crush kita. Yeah. Mahal kita. Pero, hindi makapunta sa bahay nyo. Nasasay. Yata sa mga magulang. Diba? O kaya naman sinabi mo dun sa asawa mo, I love you. Honey buns. Ano ba mga mahal? Ha? Sweetheart. Ano? Pero yung tipong ilalagay mo lang yung iyong damit sa ano yun? Sa laundry, hindi mo magawa. Diba? So, mahirap sabihin ng I love you. Kailangan may action. Tama po, ano? Tama. May kausap pa ba ako? Boom na boom tayo dito. Sige, tanong natin mga sarili. Nagmamahalang ba ako pagka convenient or comfortable? Or tanong mo rin sa sarili mo, nagsasabi ba ako ng I love you, pero umiiwas ako sa sakripisyo? Amen? So, napakahalaga na ang ating salita, ang ating love ay hindi lang salita. Kasi number 2, uulitin ko lang, number 2, sabi sa verse, diba, let us not love with words or speech, but with actions. So, number 2, love must be seen through action. Actions. Okay? Love is always active. Daig pa nito ang maaksyong Batang Quiapo. Ilang taon na ba yung Batang Quiapo na yan? Nanonood po ba kayo nun? Ano pa yun, ano? Tuloy pa yun, ano? Yung Batang Quiapo. Daig pa ng Batang Quiapong pag-ibig. Ano? Puro galaw. Puro what? Puro serbisyo. Puro pag-show up. Kahit na hindi ka naman okay or pagod ka na, you will still show up. Kasi mahal mo yung tao Mahal mo yung kaibigan mo. Mahal mo yung nanay, tatay mo. Amen? Kasi love is a verb. Sino po nakakalam ng salitang verb? Mga elementary, alam to, no? Verb is an action word. Hindi lang sa simpleng pagsabi na, uy, mahal ka ni Lord. Kundi ito yung pagiging kamay at paa ng Lord. Amen? It is becoming the hands and feet of Jesus. Kasi si Jesus, yan po ang ginawa para sa atin. Hindi lang po niya sinabi, ulit-ulit na ako, no? Hindi lang niya sinabing, God so loved the world. Ano nangyari? May kaduksong yung sentence or yung kataga sa Bible na God so loved the world, but He gave His only begotten Son. May action, nakaakibat yung pagmamahal ng Diyos. Ano pang ginawa ni Jesus? Habang narito siya sa lupa, nung nagkatawang tao siya, pinagaling niya yung may ketong, pinakain niya yung mga nagugutom, yung mga broken-hearted, ay pinagaling niya, yung mga makakasalanan, winelcome niya. Hinugasan niya yung paa ng mga disciple. Biro mo, isa siyang Diyos. Lumuhod siya. And, hinugasan niya. Diba ikaw, hugasan mo yung paa nung iyong hindi mo kakilala or basta, maghugas ka ng paa. Diba parang, it's a humbling experience talaga. Pero si Jesus, ginawa niya yun dahil mahal niya yung mga disciples niya. And higit sa lahat, paano natin maintindihan mahal niya tayo? Pumunta siya sa cross. Amen? Hello? Sinong na-appreciate yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya? Alam mo, wala ka dito kung hindi dahil sa cross. Kundi dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya, dito natin maintindihan that the greatest love was not spoken. It was sacrifice. At babasahin natin yung naunang verse. Anong naunang verse sa 18? Wala yatang kausap. Hello? 17. Bagong 17, may 16. We know what real love is because Jesus gave us His life for us. Teka lang po na, parang pag natanda na talaga, no, medyo nalabo ng mata. Ulit. We know that real love is
serve kahit walang nakakakita, kahit walang award, appreciation, or recognition. Amen? I-flex ko lang po yung family ko, Motar, Visconde, Racelis. I'm really blessed sa aking family. Because we are a nonchalant family, except my father, Papa. Kung kilala niyo po si Enteng Cabisote, Vicente Motar, siya lang po nag-iisang OA sa pamilya. Baka makikinig siya. Lahat kami hindi kami masyado sa words. Pero I am blessed sa aking family because they are full of action talaga. Mararamdaman mo talaga sa kanilang mga ginagawa. Ayan, sina mama, si papa, si nanay, si tatay, lahat, mga kamag-anak ko. Talagang galing nilang magmahal. At ramdam na ramdam ko yun. Lalo po during my board exam, nagre-review po ako for 2 months. Kami po ay nagtago dun sa aming linang. At kailangan namin talaga mag-focus sa review. Ay talaga namang, alam niyo po, talagang nagtulong-tulong ang aking pamilya para kami ay bigyan ng pagkakataong mag-aral talaga ng 2 buwan. So yun lang, flex lang. Baka naman, baka makinig to ni mama, malay mo ipadala na ako ng oh, ganun lang yun, joke lang po. Yun lang, so ganun. Love is not just words. It's really about action. Sabi dun sa next verse, sabi sa verse, di ba? Tuloy natin uli. Let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So, in truth, anong ibig sabihin ng in truth? Ibig sabihin totoo or genuine. Hindi pakitang tao lang. Sincere, hindi parang hypocrite na sinasabi mong love mo siya, pero sinisiraan mo siya sa iba. Meron ganun lalo pag yung mga high school pa kayo or bata-bata pa, sasabihin mo dun sa kaklase mo, uy, ang bait mo naman, ang ganda mo naman. Pero pagkasama mo dun sa ibang mga friends mo, ay, ito talaga, tsaka talaga nitong, kaklase natin, no? Sa mga lokbanin kasi usually ganun, no? Mga okray-okray talaga. Pero sa JA1 Lokban, hindi po ganun. Amen? Ay, naka po. Natest talaga ang love ko kanina. Mamaya ko ikukwento. Sige. Ano pa? Loving in truth means God-centered. Hindi puro self-centered. Alam niyo po ba mga kabataan, baka magulat kayo kapag kayo kinasal na. Amen. Sa mga taong kasal. Akala natin fairy tale. Akala natin princess tayo lagi. Yes, Shara. Dapat ako yung princess treatment. Okay, parang hindi ako mahal pag ako hindi hinatid sa ganere. Pag ako hindi pinagdala ng bag. Ay, na-realize ko mali pala yung ganong mindset. Kasi bakit? Ang pagmamahal, hindi laging ikaw ang dapat mahalin. Hindi ikaw laging gagawan ng alam mo yun, ikaw laging pararamdaman ng pag-ibig. Ikaw din dapat nagbibigay ka rin ng pag-ibig at dinedemonstrate mo rin yun sa iyong asawa. Alam na mga kabataan, huwag kayong huwag kayong, pag nandun na kayo, alam nyo kasi ganyan sa world, sa mundo, di ba? Sabi nga, tawag dito, sabi nga sa world ay, kahit pag nakikita nyo sa mga balita, sa mga social media, di ba, hiwalay. Di ba? Magtataka kang bakit kasi masyadong, alam mo yun, kapag hindi na-meet yung expectation, hiwalay agad. Hindi inisip ang anak. Amen? Pero tayong mga Kristiyano, alam natin ang pag-ibig. Ito yung pag-ibig na totoo at hindi self-centered. Amen? Sino po dito handa na mag-asawa? Handa magsakripisyo? Yan, mga kabataan dyan eh. Magugulat kayo, bakit kaya ganun yung aking napangasawa po? Para namang parang, ganun sasabihin ng iba. Pero grabe, alam niyo po, blessed pa rin pagka may asawa. Promise. Amen? Baka naman, mapanood ng asawa ko. Nandiyan na ba yung asawa ko? Baka naman ibili ako ng joke lang. Joke lang po. Para magising-gising po tayo. Ang totoo kasi parang yan yung magpo-protect ng love. Ganito. Dapat partner ang love tsaka truth. Hindi pwedeng magkahiwalay yan. Tandem yan. Kumbaga, magkumare yan. Kasi pagka walang truth, ang love natin magiging mababaw. Yun nga, di ba sabi ko, ite-text ka, i-chat ka, I love you. Pero ang babaw lang pala ng pagmamahal niya, nagagandahan lang pala sa'yo. No?
May gusto lang palang kunin sa'yo, pero hindi niya kayang mag-go the miles. Yan. Natututo mga kabataan natin dyan. Amen? May natututunan po ba? Nasa na? Ako kasi wala akong question sa mga mag-asawahan dito sa J1 Lokban. Kasi sino po dito ang mga matatagal ng mag-asawa? Sino pong 50 years ng asawa? Kayo po, Pastor Nato, ilang taon na kayo? Ay, hindi na alam. Nanay Sonia. Joke lang. Hindi yun ang definition ng love porque nakalimutan. Eh, hindi na mahal. Ano po? 30? 37. Ulo. Sino pa ba? Sino pang mga ano dyan? No. Sarap kaya, 37 years. Gusto niyo pa po ng ano? Makaabot sa ano? Nandiyan ang mga anak eh. Joke lang po. Oh. Amen. Nasaan na tayo nawawala ako? Si Pastor Nato kasi. Ano, sabi ko, di ba magka-partner? And at the same time, ang love naman, kapag walang truth, nagiging harsh. Ah, baliktad. Ang love naman kapag walang truth, nagiging harsh. Tama. So, halimbawa, yung friend mo, mahal mo. Di ba, sabi, kapag mahal mo ang friend mo, i-correct mo. Siyempre, gusto mong maalis siya sa maling landas. Gusto mong tumama yung buhay niya. Di ba? Kasi mahal mo friend mo. Tapos, gusto mo siyang i-lead sa truth. But speaking in truth should be done in love. Tama? Yung parang medyo gentle ka lang. Hindi naman dahil gusto mo siyang i-sugarcoat, pero kapag nag-re-rebuke ka dun sa kaibigan mo or sinasabihan mo siya, yung mararamdaman niyang mahal mo pa rin siya. Hindi yung tipong pag sinabihan mo ng, bawa, ng totoo, ikaw na may sama ng ugali, magbago ka. Gusto mo bang mapunta sa impyerno? Ano ba? Hindi ganon. Siyempre, gentle lang. Gusto mo bang mapunta sa impyerno? Joke lang. Hindi, kumbaga, medyo anuhin mo naman, belo-belo ka naman. Ano, wag harsh agad. Ayun, paramdam mo na mahal mo siya at concerned ka talaga. Meron tayong model po dyan. Walang iba kundi si Jesus. Diba? Sabi sa John 1:14, Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So dumating si Jesus, punong-puno ng grasya. Punong-puno ng truth. Alam mo yung kaibigan mo, sinaktan ka, iiwasan mo na. Pero si Jesus, hindi ganun eh. Kahit pa ulit-ulit siyang saktan, pipilitin pa rin niyang ipagsiksikan yung sarili niya. Ganun siya. Ano pa? We can pursue that kind of love. Love with grace, yun nga, love with truth. Love na hindi nagko-compromise sa mali, kasi mas gusto mo yung totoo. Love na hindi malupit, yun nga, kay napaka-okray. Sana maalis sa atin bilang lokbanin yung pagiging okray. Amen? Amen po ba? Sinong di okray dito? Ay, tsaka ng damit nung ano eh. Hindi kasi nung nagpunta pa, konting chika lang, nung nagpunta ako sa orientation sa Manila ng Department of Health, yung coordinator po doon, lokbanin. Winawar niya ako kasi dito ako na-assign sa lokban. Eh, bala ko sana makipagpalit. Gawa ng, yung asawa ko ay napunta sa San Narciso. Ayun. Ay, basta. Ay, basta pero dito pa rin ako, no? Pero yung kapalit ko sana, taga Cagayan de Oro siya. Baka naririnig din. Taga Tugigaraw. Ay sinasabi nung, ay maganda dun, malamig, parang naka-aircon, pero okray ang tao. Sabi, buslog ang mga lokbanin. Pero bilang tayo mga full of grace and truth kagaya ni Jesus, hindi po tayo ganun. Amen. J1 Lokban. Amen. So bilang, parang ayaw nyo eh. In short, Christ-like love. So bilang pagtatapos, sabi ko sa inyo, mabilis. Anong oras ako nag-start? Mabilis ako eh. Habaan ko na lang sa ministering para man sulit yung atin nyo. So bilang pagtatapos, ang summary po ng lahat ng ito ay, love is what we do. Yun nga, not love in words or speech, but love in action and in truth. Kasi sa mundong ito po, sa totoo lang po ha, hindi na po kailangan ng mga tao ng Kristiyanong
puno ang bibig ng pag-ibig. Sabi, I love you, God bless you, brother, sister, kapatid. Ang kailangan ng mundo ay Kristiyanong puno ng pag-ibig ay ang puso. At pag punong-puno kasi ang puso mo ng pag-ibig, umaapaw yan, automatic, you will be hands and feet of Jesus. Gagalaw ka talaga, a-action ka talaga. And this year, di ba, sabi ang binaba po sa atin ng Bishop Art, keep moving towards our calling. How can we move? If we could not love. Kaya mamaya sa ating pagpe-pray, magpapuno ka ng pag-ibig ng Lord. At gusto kong i-remind po sa ating lahat. Minsan kasi nakakalimutan natin eh. Far cry tayo, and nalulungkot tayo. Parang hindi naman ako mahal ng aking mga ka-work, blah, blah. I wanna tell you, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Ay, parang hindi naman, lagyan namang energy. Parang magkagalit yata kayo eh. Joke lang po. Ayan. Nasa na? So, challenge, may our love be more than words. Yung love natin na hindi lang salita, sa bahay, sa ating mga relasyon, sa ating friendship, sa trabaho, sa araw-araw nating ginagawa at araw-araw nating mga sakripisyo. Amen po ba? I-challenge natin ang ating sarili this week. Sino kaya ang aking pakikitaan ng love in action? Sino kaya this week ang relasyon na parang kailangan kong ayusin? Meron nga ba akong kagalit? Kailangan ayusin. Ano pa? Sino kaya ang dapat kong patawarin? Sino kaya ang kailangan ng tulong? Challenge mo yung sarili mo this week. And na-challenge talaga ako, agad-agad kanina. Papunta ako dito sa church kasi ako nagturo kanina, no? Ay, na-challenge ako dito. Baka marinig pero ganda na lang. Yung kapitbahay po namin, ay di naglalakad ako. Wala kasing parking andun sa munting bayan. So nilagay ko sa luwal, yung kotse. Di lakad-lakad, tapos ngiti-ngiti ako sa mga kapitbahay ko. Alam niyo po, pag dumaan kayo sa munting bayan, Munda Road, ewan ko sa munting bayan lang yun. Sa inyo po bang mga street? Ang mga tao po ay chismisan. Yes. Hindi, pero mababago na yun in Jesus' name. So ngiti-ngiti ako sa mga kapitbahay. Siyempre, love in action yung tinuro ko eh. Tapos biglang sabi sa akin, ba't parang bagong gising ka, Krista? Di ang ibig sabihin ay yung eye bags ko ay ang laki-laki na. Pero, okay Lord, okay lang. At totoo naman, amanado akong malaking eye bags ko dahil ang magagawa natin, 24 hours, 48 hours ang duty ko. Tapos nung ako'y medyo siguro mga ganito nakalayo, yan, nakaganon na ako. Ngiti-ngiti lang pa rin ako. Sabi, parang nananaba ka, Krista. Ay talaga namang, pero alam mo yun, wala akong naramdaman. Parang sige, love lang, Lord, love lang. Pero kung ako'y walang pagmamahal, ay sasabihin ko, ikaw din naman. Joke lang, pinapatawa ka lang po kayo talaga. Ayun. So sabi nga, di ba, nasa na ba yun? Wala talaga, kasi kayo talaga. Saya-saya niyong kausap. Matthew 5, verse, nawala na. Ayan, dito sabi, ang title, Teaching About Love for Enemies. Hindi ko po nalagay dyan. Ngayon lang nireveal ng Lord. Kasi nga yung kapitbahay ko nga eh. Nasaan na? You have heard the law that says, pakinggan nyo na lang po ha, love your neighbor, and hate your enemy. But I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. For He gives His sunlight to both evil and the good, and He sends rain on the just and unjust alike. Sabi sa verse 6, if you love only those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax collectors do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Medyo challenging yung demand ng Lord na kailangan maging perfect na tayo. Pero, alam mo yun, talagang challenging po magmahal, lalo pag hindi ka mahal-mahal. Amen? Ay, ako lang yata nahihirapan. Kailangan ko ng keyboardist dito para iiyak kayo.
Joke lang po. Hindi, kasi tapos na eh. Ganito mahirap po talaga magmahal ng taong kamahal-mahal. Hindi ka mahal-mahal. At alam mo yun, sinaktan ka, na-disappoint ka sa kanya, parang hirap gawin ng love in action. But again, God is reminding us, we are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Yes, we are human. We could not really be perfect. But anong pwede natin gawin para magawa natin yung love in action? Tingnan natin lagi kung paano tayo mahalin ni Jesus. Alam mo, dati ka naman makasalanan eh. Galing ka sa putik. Amen? But God picked you up. At kahit ang dumi-dumi mo, hindi na nga pinunasan ni Lord yan eh. Minahal ka niya. Yinakap ka niya. Kagaya di ba ng prodigal son? Iba, ang dumi-dumi niya, galing siya sa mga babuyan. But Jesus embraced him. Ganun din po ang Lord sa buhay natin. Amen? Si Lord, ilang beses mong nasaktan. Ilang beses ka nagkamali. Ilang beses na hindi ka nakaabot dun sa kalwalatian niya. Oo, tao tayo. But what? Anong ginawa ng Diyos? Ulit-ulit kang pinapatawad. Amen? Ulit-ulit kang minamahal. Alam mo, pagbabasahin mo talaga buong Bible, minsan masusura ka na lang kay Lord eh. Hindi naman literal. Kasi ano yung maiinis ka, bakit minamahal mo pa rin itong mga taong nandito sa Bible? Ulit-ulit na nagkakasala. Diba? David, nagkasala siya, diba? Pero bakit minahal pa rin siya ng Panginoon? Basahin mo itong buong Bible and I wanna tell you, mahal ka talaga ng Lord. So bakit hindi mo magagawang mahalin yung katrabaho mo kahit inis na inis ka na? Diba? Lagi yung katrabaho mo, katamad-tamad. Ito technique sa mga katrabahong tamad. Sipagan mo lalo. Hanggang sa mahiya siya. Hindi, paramdam mo. Ay, ganun pala ang may Jesus. Diba? Yung boss mo na ang hirap, di mo mawari, diba? Ang isip, kahit na parang gusto mo na rin sabunutan. Sa isip lang. Pero what? Sinusunod mo pa rin, boss mo. You submit to your boss. Because yun tinalaga ng Lord. Ito pa, government. Sinong naiinis sa government? Diba? Ang lala nung nangyayari sa ating bansang Pilipinas. But God is telling us, still love. What can we do in love in action? You stand in the gap. Pray for them. Kahit na gustong-gusto mong, diba? God told us to love. Hindi ko po sinasabi i-tolerate natin ang government. We will fight for justice. But we can still love them. Ipanalangin mo. Yung ating presidente, vice-presidente, lahat, senators, lahat. Amen? Sinong kaya yun? Parang ayaw no? Kasi nakikita na sa social media, hindi, patalsikin. Pero hindi tayo ganun. Kasi marunong tayo magmahal. Amen. Hindi ko po sinasabing ako'y pro gantong, wala akong kinikilingan na kung sino mang presidente, kahit sino pa ilagay dyan, ang aking laging pinangahawakan, kung sino man po, Lord, ang nilagay mo, ang aking pong responsibility ipanalangin. Amen? At hindi siraan ang siraan. Kasi alam niyo po, the more na tayo nagsasabi ng masama sa ating kapwa, nangyayari. Amen? Kaya alam niyo po, bago ako ilagay dyan sa lokban, di pa po nagsisimula. Lagi ko pinagpe-pray. Kahit ako'y natatakot. Kasi nga alam ko naman ng mga lokbanin ay medyo okray talaga. Lagi kong sinasabi, thank you, Jesus. Kasi ang aking boss ay mabait. Ang aking pong mga katrabaho ay masipag. Alam mo yung, kumbaga sa worldly sense, sinasabi, manifest. Hindi, sa atin po, pray. Pray for it, not manifest. Amen? Lumalayo na ako. Pero, yun ang love in action eh. Hindi lang salita, sinasabi mo,
Kristiyano ka, marunong ka magmahal, God bless you. Aksyonan natin. Amen? Ipakita natin kung paano magmahal si Jesus. Jesus welcomed even the sinners. So kung ikaw may kaaway ka, naiinis ka sa kanya, ngitian mo pa rin. Amen? Yung katrabaho mo ng dadaya, pag-pray mo. Amen? Sinong kaya yun? Mahirap. Mahirap yung gawin, ha? Mahirap pong mahalin ang taong di ka mahal-mahal. Mahirap pong ipakita ang Christ-likeness sa mga taong ganun. Pero paano mo yun magagawa? Magpapuno ka ng pagmamahal ng Lord. Amen? Yun ang gagawin natin. Sige, I want you to close your eyes. And muli, God is reminding us, anak, mahal kita. At alam mo, ang lawak ng pag-ibig ko sa iyo. Alam mo, my love for you is so high. Alam mo, anak, my love for you is so deep. Anak, binigay ko sa iyo ang buhay ko. Dahil iniisip ko ikaw, gusto kitang iligtas. Gusto kong iparamdam sa iyo ang pagmamahal. Mahal kita, anak, kahit nagkamali ka. Mahal kita, anak, kahit nagkasala ka. Mahal kita, anak, kahit na you are unfaithful. But anak, my love for you will never fail. So as the musicians and as the singers sing this song, let us pray na, Lord, gusto kong punuin mo ako ng pag-ibig. Yung pag-ibig na punong-punong-puno para magawa ko rin mahalin yung mga taong hirap mahalin. Para magawa ko rin yung mga pamilya ko na hirap mahalin. Yung kapatid ko, yung kapitbahay ko na hirap mahalin. Punuin mo ako ng pag-ibig mo. Make this song a prayer of your heart. Lord, fill me. Fill me with your love that is wide, that is high, that is so deep. Tulungan mo akong malunod sa pag-ibig mo. Lunurin mo sa pag-ibig mo, Lord. Para magawa ko rin para sa iba. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Your love. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Manda ka, naubos ka, napagod kang magmahal. God is gonna fill you up with your love, with His love. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. I want you to open your eyes. Look at me. Alam mo po ang pagmamahal, ang puso natin, nauubos yan. Na-empty yan. Especially when you are giving, and not being reciprocated, mauubos. Mapapagod ka kung sa sarili mo lang ikaw magmamahal. Yung asawa mo, ang hirap intindihin. Mauubos ka eh. Pipiliin mo, hiwalayin ko na lang kaya. Yung kapatid mo, na hindi mo mawari, mauubos ka. Yung pamilya mo na inaabuso ka, mauubos ka. Amen. But there is a God who loves you. Kaya niyang punuin yung ubos mong pag-ibig. Naubos yung pag-ibig mo dahil nasaktan ka.
kaya hindi tayo makagalaw kasi parang nakaposas. Pinoposasan ng sakit. Pinoposasan ng mga taong, yun nga, na-traumatize ka, sinaktan ka, ginawan ka ng mali, inabuso ka. Kaya hindi ka makagalaw eh. You cannot love in action. But I wanna tell you, this afternoon, i-goal mo, Lord, lunurin mo ng pag-ibig mo. Pagod na po akong masaktan, Lord. Pagod na po akong stuck lang. Walang ginagawa. Walang kapwa na minamahal. Pagod na po ako na sarili ko lang po ang inaasikaso ko. Sarili ko lang minamahal ko. Lord, I wanna love like how you love people. But you cannot do it kapag hindi ka puno ng pag-ibig ng Lord. This afternoon, kakantayin mo to. Desiring, Lord, fill me with your love. Amen. Kayang i-wash out ng Lord lahat ng pain sa puso. You're broken-hearted, kaya niyang alisin yung pain mo. Kasi mahal ka niya eh. Sa isip mo, punong-puno ng negative. Dahil, anxious, depressed. You're really traumatized by the past. Kaya niyang ayusin ng Lord. Close your eyes again. Desire, Lord, fill me up with your love. Because your love is wide, high, and deep. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, you love me. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Jesus, for your love. Pupunuin mo ng pag-ibig ang mga puso nila, Panginoon. Shira labasyan. 3, 2, 1. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper, is the greatest of all. Lumanda ka, that pain, God is gonna quench it with His love. Your love is wider than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. At the count of 3, kung gusto mong saluhin ang kapunuan ng pag-ibig ng Diyos, tumayo ka at sabihin mo, Lord, your love is wider. Your love is wider than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper, it's the greatest of all. Pinupuno ka ng Diyos ng pag-ibig ngayon. Pinupuno ka niya ng love. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Huwag mong kalimutan. Mahal ka niya. Jesus loves you. Thank you, Jesus. Your love is deeper. It's the greatest of all. For the very last time, declare in your heart, Jesus, you love us. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit, oh God. Thank you for loving us. Thank you for giving your life for us. Thank you for going to the cross to demonstrate your love for us, oh God. Salamat, Panginoon, sa grabing pag-ibig mo sa amin. Pag-ibig na palagi kaming inaahakay, Panginoon. Pag-ibig na hindi nag-give up. Pag-ibig na hindi nag-fail, oh God.
Pag-ibig, Lord, na hindi nauubos, hindi natatapos, Lord. Salamat, Panginoon. I declare today, this afternoon, Lord, these children of yours, itong church na to, Panginoon, kayo na pinuno mo at pinaalala mo ang pag-ibig mo, Lord. We will move. We will love in action. We will not just tell people, God bless you, God loves you, but we will show them, God. We will show them your love. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God. Lord, kung meron man, Panginoong nasasaktan ng puso, God, I pray that you heal it, O God, right now. Receive the healing, kapatid. Receive the healing in your heart. Kung merong napagod, umintindi sa ibang tao, sa pamilya, sa asawa, sa anak, nanay or tatay, katrabaho. Meron na pagod, Panginoon. You replenish, O God, that love in their hearts, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God. Lord, sila doon niyo po sa aming mga puso ito. Pag-ibig na to. And every time, Lord, that we are being drained, you will always replenish it with your love, O God. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus'